Hi everyone! It's me again, Melody Reyes of Melody Cars. So, na-miss niyo ba ako? Hindi, joke lang. So, ayan, ipapakita ko na sa inyo ngayon yung mga sasakyan na ide-demo ko sa inyo ngayong araw. So, guys, medyo marami to ha. Ayan, so simula tayo dito ngayon. Ayan, so meron tayong espresso. Ayan, sa mga mahilig magkape dyan, ganyan. So, 2025 to guys ha. Ayan, so mamaya iisa-isay natin sila. So, meron tayong pickup sa mga naghahanap ng pickup dyan. Ayan, Mitsubishi Strada. Okay? And then may RAV4 tayo, ayan. And then may, syempre, hindi tayo nawawalan ng Raptor, okay? So guys, nauubos yung Raptor ko So kapag halimbawa, nagustuhan nyo to, puntahan nyo na agad, okay? So dito naman tayo, ayan, hindi siya sariwa, bago siya, okay? Eto, so Nissan Navara, yan. So ito naman, si Kuya Carding, ang mabait, tsaka masipag namin na staff. You say hello when you look at the camera. Ayan. So ito, Nissan Terra. So medyo nilinis niya pa yung gulong kasi ito yung ginamit namin kanina papunta dito. Ayan, so Nissan Terra, mga naghahanap ng Terra dyan. Okay, and then ito, yan, Everest Titanium. So, isa-isay natin yung mamaya guys, huwag kayo mag-alala. Tapos dito naman tayo sa, Nissan Terra ulit dito, okay? Yan. So, pagpasensyahan nyo na guys, medyo magulo yung slot kasi puno-punuan tayo ngayon. And then, Tucson, meron tayo, okay? Chevrolet Trailblazer, yan. So, mga naghahanap ng Trailblazer dyan, okay? And then, maganda rin yung color niya. So, ano pa inaantay natin? Simulan na natin, okay? So, ayun na guys, simulan natin dito sa pulang-pula na parang labi ko lang, sure. So, this was 2025 Suzuki Espresso. Automatic transmission siya guys. 3 months old lang to ha. Highest variant, okay? GL AGS, okay? Guys, dinala ko yung papers niya para maipakita ko sa inyo kasi meron tayong mga 2025 na units kagaya nito na fully paid na yung sasakyan at hindi siya repossessed, okay? So, ilalabas ko siya para makita nyo ng mas maliwanag. So guys, ito yung exterior niya. So ano pa bang dapat kong sabihin dito? So para imagine niyo lang galing kayo sa sa Suzuki, sa kasa ng Suzuki, okay? Siyang pinagkaiba doon sa kapag nag-visit kayo sa kasa sa Suzuki, okay? So yun, before ka makalimutan ang presyo niya is 558,000, okay? Yung history nitong sasakyan guys, kasi yung kausap namin mismo is budget siya sa kumbento. Kumbaga, di-sponsor niya to sa kumbento eh. Tsaka yung pick-up natin na Nissan Navara. So, makikita niyo naman pagpunta niyo, same ng kung kanino nakapangalan, same nung owner na nakasulat. So, ini-sponsor siya sa kumbento sa mga madre. So, ang gumagamit ito is madre. Parang binadgetan ng 2M, kaya ang hinati nila, isang espresso and then yung Nissan Navara. Tapos yung presyo guys, since alam namin na sponsor to sa kumbento, syempre, yung kung ano yung presyo na gusto nila naming bilhin itong sasakyan, hindi na kami tumawad guys kasi parang ang sa akin, parang charity na rin. Parang, kumbaga, yung owner nga nito is ginawa niya sponsor lang doon sa kumbento. Ako naman parang sino ko para tawaran ko pa ng husto to, di ba? So, kung ano na yung presyo na ibinigay ko sa inyo, guys, yun na yun. Wala akong malaking kikitain dito. Kumbaga charity ko na rin to, okay? So, ayun na guys, yun nga ang kwento sa amin bago tayo pumasok sa loob, ang kwento sa amin ni sister, okay naman sa kanya yung laki kaso yung, di ba, 674,000 nila nabili ng brand new to. Pero pinag-add sila ng kasa ng another payment for 3 years registration. And then, after that, kaya parang ang kwento din sa amin, umabot ng more than 700,000 yung ginastos din nila kasi siguro meron pang ibang mga hiningi sa kanila and then paglipat pa sa pangalan and everything. Parang gano'n ang pagkakwento sa amin ni sister. Kaya Kaya ayun, so syempre, kung isipin nyo, kung ginastos nila binili nila ng ganong presyo, magkano nila ibibenta sa akin? Hindi naman nila pwede ibenta sa akin ng
ng mababa, di ba? Syempre, halos didikit pa rin sana para makabawi-bawi man lang sila. Pero ito, binibigay ko sa inyo ng 558,000, gaya nga ng sinabi ko sa inyo guys, charity ko na lang din sa kanila ito. Okay, tsaka yun nga, medyo, yung kumbento kasi guys, nasa Tagaytay siya, Alfonso Cavite, pa ganun, so pataas. So, syempre may mga sakay sila mga bata, dinadala nila sa church, ayun, so, kaya nag-decide sila na parang, ay, dapat pala mas malaki ng konti yung sasakyan. Okay, so dito tayo ngayon sa interior. Ayan, papakita ko sa inyo yung papers na rin, okay? Dito tayo ngayon sa interior niya. So, ano po ba dapat kayo paliwanag sa inyo? Kunyari, nagbabala kayo bumili ngayon ng espresso, punta kayo sa kasa, and then, syempre, di ba, medyo malaki ang madi-discount nyo. So, wala silang pinagkaibahan. Sa pagpasok nyo, amoy bago talaga siya. So, ayan, yung naka-deep dish matting siya, okay? So, madali siyang linisin, ayan. So, makikita nyo na lang pagpunta nyo. Wala na akong dapat ipaliwanag masyado dito. Parang ang mahalaga na lang is yung papeles nitong sasakyan na dapat, malinis, ayan, tsaka kumpleto. So, kaya ko ine-explain, ine-elaborate sa inyo mabuti yung papers nito guys. Kasi usually, di ba kapag ganitong modelo, 2025 is, iniisip kagad natin is repossess siya, ganyan. So, hindi guys, fully paid to. Ayan. So, ayan na, makikita nyo dito sa babasahin ko sa inyo. So, ito yung asking price dito sa showroom namin. So, 2025 Suzuka Espresso GL AGS, ito yung top variant o under casa warranty for 3 years. Okay, so no issue na repossess. Complete documents, papakita ko sa inyo, may spare key, may lahat. Owner's manual, nandyan lahat. 4,000 kilometers siya guys. Ayan, ito. Sa papers tayo. Ito yung spare key niya, tapos nandito. Ayan, so kompleto guys ha. Ayan na. Okay. Wala kong against sa mga kumukuha ng repossess guys. Ang pinagkaibahan lang kapag sa first owner mo nakuha is kompleto pa rin. Pati yung booklet niya, yung spare key niya, lahat kompleto pa. Okay? So wala naman tayong against sa kanila. Kung gusto niyo nang kumuha ng repossess, walang kaso doon. Okay, it's up to you guys. Pero ako gusto ko lang ipakita kung anong meron akong unit na kaya kong i-offer sa inyo, okay? So, ito yung original papers niya. So, makikita nyo dito guys, ayan So, 2025 siya. So, alam nyo fully paid siya kasi wala siyang encumbrance dito. Okay? At deed of sale, ayan, nandiyan na lahat. So, yun, kompleto. So, wala. So, ID ng may-ari, ng dating may-ari, nandito. Okay? Dito lahat. Ayan, ID ng dating may-ari, ayan, okay? So, yan yung napakabait na may-ari nitong espresso na ini-sponsor sa mga kumbento. Yung mga sasakyan, naging sponsor siya. So, dito naman tayo ngayon. So, booklet, kompleto. Guys, natuwa nga ako dito nung tinignan ko to last time. Kasi, pag binigay kasi sa kasa to, di ba? Kunyari, bibili ka ng bago, iaabot lang sa iyo ng ganyan. So, hindi nila ipapasok dito sa loob. So, until now, hindi naman nila pinasok sa loob. So, parang virgin pa tong lalagyanan. So, hindi ko na din pinakailangan. Kayo na lang maglagay nito sa loob, okay? Ayan na. Ayan. Guys, wala namang planos yung mga sister natin sa kumbento na i-liquidate tong sasakyan. Kaso parang syempre nag-request nila dun sa sponsor nila na kung pwede sana yung mas malaki-laking sasakyan. So, ayun. So guys, bago pala tayo pumunta doon sa sa kasunod, pakita ko sa inyo yung makina muna. Yan. So ito yung makina. Ayan. So syempre bago. So ano pa bang dapat kong sabihin dyan? 1.0 liter gasoline engine. Okay? Yung tools pakita ko sa inyo. So dito tayo ngayon sa napakita ko na sa inyo engine. Dito tayo ngayon sa tools niya. Syempre lahat sabi ko nga sa inyo, pinapakita ko sa inyo. So ito, may libre kasi na seat cover. So sa inyo na yan. Okay. So ito guys, makikita yung tools niya. So naka-plastic pa nga. Ayan, may mga pa-plastic pa sila dyan. Ganyan. So ibaba ko kasi gusto ko rin makita ninyo yung spare tire niya. Okay. Yan. So ito guys So pagbukas niya, may hardware na naman tayo dito. Okay. Ayan. So, eto guys, may tonneau cover. So, wala talaga ako against sa mga repossess. Kasi kaya ko lang naman hina-highlight sa inyo ngayon. Kasi 2025, usually kasi pagka ganyang mga year model, di ba? Iisipin kagad natin, repossess, hatak, di ba? So,
wala tayong against doon. So, ang sinasabi ko lang is, kapag ka repossess kasi, minsan yung mga ganito wala na. Okay? Tapos iba kinukuha to, souvenir, ganyan. Parang bago hatakin ng bangko, parang kukunin na nila yung mga kung anik-anik dyan, parang souvenir nila, ganyan. So, okay. So, guys, kung mapapansin nyo sasabihin nyo, Mary, di bakit yung ibang sasakyan mo, may rain visor, may and everything, ganyan, ganyan. Hindi ko siya nilagyan ng kung anik-anik, guys. So, isipin nyo na lang sa mismong Suzuki na lang kayo bumili. Isipin nyo, agent na lang ako ng Suzuki, okay? Ayan, so kayo na bahala kung ano idadagdag nyo dyan. Ganyan kasi, guys, ang taas ko na siya nakuha kasi for charity na lang din talaga. Yun, gusto lang din natin makatulong, di ba? So, wala na kung wala na tayo sa kita-kita, kung kikita, kailangan ko ba kumita na malaki dito? Hindi. Wala. Tulong natin sa kumbento to. Okay? So, doon na tayo sa pangalawa. So, ayun na guys, dito tayo sa pangalawa natin. So, mga naghahanap dyan ng pick-up na manual, ayan. So, this is 2019 Mitsubishi Strada GLS. Manual transmission siya guys. Push button na to, ang presyo niya is 898,000 kasi yung load niya, pakita ko sa inyo mamaya yung mags pa lang niya, 250 worth of ano na siya, kunik-kanik, okay. So, ilalabas ko guys para makita nyo yung kabuuan niya, okay. Guys, yung mileage, sa loob ko na lang sasabihin sa inyo. So ayan, sabi ko nga sa inyo, basta hawak nyo yung susi, hindi nyo na kailangan tanggalin sa bagyo since push button siya, kahit manual siya. Yan lang, ganyan lang. Tapos, wait, kasi nakabukas eh. So, kalimbawa yun, kunyari ilalak nyo. So, lagi kong sinasabi sa inyo, hawak nyo lang to or nasa bag nyo. Pindutin nyo lang to, kusa na itong sasara. Yung iba kasi, lalo ako minsan may mga sasakyan na nagagamit ko na, na-park ko na, napatay ko na yung makina, naka-open pa to. So, bubuksan ko na naman, tsaka ako i-fold to. Pero automatic naman. Pero ito, once na nilak nyo ng ganyan, kahit nakalimutan nyo to i-fold, mag-fold na siya ng kusa. Okay, so open natin siya. Ayan. Tinanggal ko lang tong sandals ko kasi manual to eh. Okay. Ayan. Tinanggal ko, nagpaa ako kasi manual eh. Okay, so ayan. So, dito tayo ngayon sa exterior niya. Makikita nyo guys, ito yung ano niya, yung mugs niya. Yung sinasabi ko sa yung worth 250,000. So, ito yung nagpaangas dito sa Strada natin, okay? Black Rhino mag wheels and then 18-inch all-terrain tires, okay? So, dito tayo sa exterior niya. So, yung mga units natin, yan, kasama nito, inspected siya ng premium warranty. Ang mileage niya, yan guys, 29,000 kilometers, okay? So, unleased scan, punta kayo sa kasa, pa-check nyo dun. Okay? Dali nyo sa kasa, pa-scan nyo dun. Ayan, so ano pa ba? Ito yung papers niya. Ako sa inyo ha. So, spare key, okay? Yan ha. Ganyan tayo ka-organize. So, sinusulatan ko pa yan kasi para hindi mo grumble-rumble sila. Okay. Yan. Makikita nyo naman to pagpunta nyo. Ayan. So, andyan na. Okay. Kompleto yung dating may-ari. Ayan. Deed of sale and everything. Ito siya ng manual, syempre. Ito. Ayan. And then, nandito yung minsan kasi, di ba, yun kagaya nga sa spares natin kanina, minsan nakakalimutan nilang dalhin to. So, bibigyan naman kayo ng receipt, ayan. So, ito lang, nung November 27, 2024 lang na dinala sa Mitsubishi. So, yung sa registration, wala kayong aalalahanin dyan kasi updated registration tayo, ha. Yung sa 2017 Toyota RAV4, automatic transmission, ang presyo niya is 798,000. Ang mileage niya, check natin later sa loob. Ilabas ko saglit dito, ha? Okay. So, eto ka-maintain to since day one. So, ako mismo ang nakaharap dun sa seller nito.
Mabait sila, yan. So, nakita ko yung bahay nila laki. Okay. So, etong Raptor guys, alam naman natin na minsan pag nanonood tayo ng movie, di ba? Kahit sa Amerika, kahit sa ang bansa, sa Asia, ganyan. Top 3 siya, sakyan na ginagamit sa abroad. So, yung presyo nito guys, parang mid-variant na nga ng Fortuner eh. Pero alam ko ang brand new nito is nasa 2M. Okay? So, tsaka kasi Raptor, di ba? Parang hindi mo kayang siraan. Toyota, di ba? So, galing sa first owner, guys. Ayan. And then, kasa maintain with records. So, ito yung papers. Pakita ko sa inyo later. Ang mileage niya is 34,000 kilometers. Kompleto ng RFID. Auto slip. Okay. So, booklet niya nandito rin. Ayan. So, yan na. Kompleto. Ayan. Yeah. So, bago pakita yung papers sa inyo, guys, may nakalimutan lang ako. Nakita ko yung controller ng TV Plus. Ayan. So, kung gusto niyo manood ng may ABS-CBN pa ba? Okay. Ayan. So, nood lang kayo. May TV Plus dyan. Sila mother, baka mahilig sa mga drama-drama, ganun. Spare key. Okay? So, papers niya. Ayan. So, TPL. Okay. Registration. Nandyan. Ayan, nandito ha, ayan. Yung ORCR niya, okay? So, pakita ko sa inyo yung yung service booklet niya, ha? Ito, yung receipt na sa kasa, Toyota Pasig, ayan, Yan, okay. Kung in doubt kayo, punta kayong Toyota Pasig, ganun. Pwede kami, uulan na naman. Ayan, ewan ko ba, kayo mag-vlog, uulan or padilim, ganyan. So, this is 2017 Toyota RAV4, automatic transmission. Ang presyo niya is 798,000. Ang mileage niya is 34,000 kilometers. Kasa maintain since day 1. Ayan, so kompleto ng papers, clean and complete documents. Okay, may spare key and everything. Okay, so Raptor tayo. So, dito tayo ngayon sa Raptor. Tagal na, di pa nabibenta, no? Joke lang. 2022 yun, 2022. Okay, bago lang to, okay? Kakakuha lang. So, yun na guys, dito tayo sa Raptor natin. 2020 Ford Ranger Raptor. 4x4 with automatic transmission. Ang presyo niya is 1,498,000. So, dahil big time si first owner, ang kinuha niyang warranty is 5 years. So, until almost end of this year, dalhin niyo sa kasa kung gusto niyo. 'Di ba? Pero sa ngayon wala siyang issue. Pero under kasa warranty siya till 2025. So, kakasimula pa lang 2025 natin, 'di ba? Ayan na. So, wait lang guys ha. May papakita ko sa inyo yung roller lid niya later. So, ngayon, kung mapapansin nyo, unlike sa any other Raptor na dinemo ko sa inyo, eto, parang may spacer siya, ginawa. Parang medyo naka-expand siya dito. Parang may pagka-brusko tuloy yung datingan niya. Kasi yung gulong niya, di ba? Di ba? So, kasi yung dati may-ari nito, syempre maporma siya, ganyan. O, parang gusto niya parang brusko-bruskoan ang datingan niya. Ganun. So, it's up to you guys kung gusto nyong ipabalik sa dati. Kasi ang downside lang, hindi naman siya totally downside, okay? Kapag ka nasa loob kayo, medyo rinig nyo lang. Kasi nga, syempre, yung gulong niya, parang pina-expand, medyo palabas ng konti. So, it's up to you guys kung gusto nyo ipabalik ng ganun. No problem, discretion nyo. Okay, so dito na tayo sa roller lid niya. Okay? So, ito ang pinagkaiba nito sa ibang mga roller lid. So, pakita ko sa inyo, ayan o. So, yung iba kasi guys, di ba, trifold or yung tinataas lang na ganun, di ba? Ito, niro-roll siya. Ganito, yan. So, madali, hindi kayo parang mabibigatan kahit babae ang mag-ano, ayan ganyan siya. So, parang si Queen Lumpia lang, ayan. So, parang na kayong gagawa ng beef Wellington dyan, ganun. Di ba? So, ayan. So, napakadali siyang gamitin. Yan. Yeah. Okay, so dun tayo sa interior. Ayan. So, glimpse na lang sa interior. Guys, kasi sa dami ko ng dinemo na Raptor sa inyo, familiar na kayo dito, ha. Yan. Okay. Oh, tsadan! So, like kong sinasabi. Ayan, power seat. Okay. So, under kasa warranty din. Under kasa warranty siya till the end of 2025. So, pagkabili nyo, dali nyo sa kasa. Gusto nyo. So, kompleto siya ng booklet. Ayan. And then, service records, nandyan. Ayan, so ayan na. Okay? Ang mileage niya, 36,000 kilometers. Okay guys? Tapos,
Okay, ready to go, ready to ride. RFID, auto sweep. Okay. So, yung guys, ulitin ko, first owner galing to. Ito, 4x4 siya. Ayan. So, puntahan nyo na lang guys kasi alam ko naman marunong kayong tumingin ng sasakyan. Alam nyo yung maganda sa hindi, okay? So, hindi ako mangako ng langit at lupa sa inyo kasi second hand pa rin ang binibenta ko, okay? So, dito muna tayo sa Nissan Terra natin, okay? So, marami naghanap sa atin ng Nissan Terra, ha? So, this is 2019 Nissan Terra BE with automatic transmission. Ang presyo niya is 1,128,000. Ang mileage niya, check natin later, pero nasa 20 plus lang, okay? Kasa-maintain din to, guys, okay? Ayan, so, halimbawa, pupunta kayo, nakita nyo to, kung gaano kaganda. Ayan, then nagustuhan nyo. Meron din bibiling ko na yung, yung Nissan Terra mo, okay? Bibigay ko na sa inyo ng 1,098,000. Hanggang doon na lang ako. Kasi ayoko na maraming usap. Pag gusto nyo, bilhin nyo ng 1,098,000. Pag ayaw nyo, we both lose. Okay? Bye. Joke lang. So, yung sinabi ko nga sa inyo kanina, guys, is kasa-maintain siya. So, stock-stock ang datingan nito. So, ikaw kayo bahala kung anong gusto nyo ilagay. Kapag nasa inyo naman yung sasakyan, kung anong gusto nyo ipagkakabit dyan. It's up to you. Okay, pera nyo naman yan. Ayan, so dito tayo sa interior niya, okay? So, na leather interior na siya. Unlike ibang BE, hindi pa siya naka-leather. Okay, so, start ko. Pakita ko sa inyo yung mileage. Mileage niya is 26,000 kilometers. Okay. Ayan, so ito yung booklet. Ayan, so nandito, ayan na. Ayan, so kompleto. Kung makikita niya, nandiyan naman na. Ayan, and then, hinaan natin ng konti. So ngayon guys, hindi ko na masyadong ini-elaborate sa inyo yung pagpapaliwanag ko ng ng mga touchscreen kasi lahat naman na ng sasakyan ngayon, touchscreen na, Apple CarPlay, Android Auto, di ba parang gano'n na siya lahat eh. Parang kailangan ko pa ba isa-isa, hindi. Unlike dati, kailangan i-upgrade mo to, then tsaka ko ipapaliwanag sa iyo. So ngayon parang common na, parang siguro kahit elementary, parang kaya ng ikatikutin to, di ba? Yan. So, booklet nandito, kompleto. Ayan. So, manual niya and then yung service booklet niya. Okay. Guys. Yan. So, ito, yan. O, kitang-kita si Kuya. Yan, sa likod. Para naman, hindi kayo mahirapang mag-park, ganun. May roof mount TV monitor. Ay, ko sinasabi sa Nissan Terra natin, syempre, di ba? So, kunyari, may mga pasahero ka ganyan. So, halika, pasok kayo. Hindi kayo yung bababa doon para assist sila. Tapos, hirap na hirap sila. Hindi nila kung saan nila ilulupi. So, dito na lang. Basta palayuin nyo lang sila kasi baka biglang matamaan. Yan, okay. So, may third row seat. Tapos, may aircon doon sa ceiling hanggang third row, okay? So, roof mount monitor, kung ano yung naka-indicate dito, ganun din dito, okay? So, connect nyo yung Bluetooth nyo dyan, mag-upload kayo ng mga movies dyan, kung may mga bata kayo nakasama, manood sila dyan kapag malayo ang biyahe nyo. So, ito, okay? Oh, guys, plastic pa. Parang hindi nagagalaw, okay? So, ang papers niya, ayan, so, sa kasa namin to mismo binili, guys, kasi nag-upgrade si first owner. Ito yung ID niya, nandito. So, ayan, ang kanyang original ORCR, nandito lahat. Okay? So, dito na tayo ngayon sa black na black. Okay? This is 2018 Hyundai Tucson diesel, okay, with automatic transmission. Ang presyo niya is 768,000. Mileage niya, check natin later sa loob, pati yung papers niya. So, naka-debente na mags yan, okay? So, puntahan nyo guys, tingnan nyo. Ayan, ayan, CRDI diesel, okay? Ito, CRDI diesel. So, dito tayo ngayon sa interior, guys. Pagpasok mo, amoy Hyundai, parang na-preserve niya yung amoy. So, naka-touchscreen na siya, ganyan. So, ang mileage niya is 768,000, okay? Ang presyo niya is 768,000, ang mileage niya is 39,000 kilometers. So, kompleto siya ng booklet, okay? Kompleto ng ng PMS to, guys, ha. Basta kami, pagka kami nagbebenta ng sasakyan, bago namin i-post, bago ko i-vlog, bago namin i-display, minimake sure namin na kung ano yung dapat gawin, kung ano yung dapat na pinapalitan na namin. So, ginawa na namin yung part namin, we did our best na mabigyan kayo ng magandang sasakyan. So,
yung sinasabi ko nga sa inyo, second hand pa rin yung binibili yung sasakyan. Kung anong mangyari sa future, syempre hindi ko naman mahuhulaan yun, di ba? Kung may mangyari sa future sa sasakyan, kung anong sakit na lalabas. Kung tayo nga, hindi natin alam kung masigla pa tayo next week, di ba? Sasakyan pa kaya, hindi nagsasalita yan, di ba? So, okay. So, ayun. So, tsaka hindi tayo bibili ng sasakyan kung hindi tayo ready sa mga gagastusin natin sa future, okay? Pero sa ngayon, wala akong issue nakikita kasi alam namin, ginawa namin yung best namin para maibigay sa inyo, ma-turn over sa inyo ng maayos yung sasakyan na, lahat ng sasakyan natin, okay? So, yung papers na tayo. Asan yung may wagang stapler ko? Ito pala. Spare key, syempre. Ginagawa kasi baka mawala, di ba? Mahirap na. Ayun. O, mahirap na. Okay, di mahirap na. Yan, okay? Yan. Lamig na aircon. Nakakaantok. Ayan so Origo RCR nandito. Ayan, deed of sale and everything. Okay. Yan na. Okay. Kompleto yan guys. Kung sa papeles lang, wala kayong kaba. Okay. Alright. So, doon na tayo ngayon sa ano. So, ito hindi ko na i-explain sa inyo kasi ngayon kahit elementary, alam ko kaya magkuting-ting ng mga ganyan-ganyan, di ba? Okay. So, doon na tayo ngayon sa kasunod natin, ha? So, guys, dito na tayo. So, pagka dinikit nyo to sa mga modelo nating Nissan Terra dyan, kaya actually, guys, mapapansin nyo, ba't ko naman siya ididikit doon sa 2025 na Nissan Navara kung mapaghuhulihan siya? So, ibig sabihin, di ba, kung titingnan nyo, hindi siya napaghuhulihan. So, this is 2016 Chevrolet Trailblazer. LTZ 4x4, top of the line to guys with automatic transmission. Ang mileage niya, check natin later sa loob. Ang presyo niya ay 728,000. Okay? So, kung pupunta kayo dito, and then, kung sakaling nagustuhan nyo, di ba? Alam naman natin, marunong tayong tumingin ng sasakyan. Dahil pag nagustuhan nyo, bigay ko sa inyo ng 698,000. Huwag yun akong tawaran. Hanggang 698,000 lang ako. Kung ayaw nyo, okay lang. Okay, so, sa exterior na tayo, ha? Bago ko pakita exterior sa inyo, guys, gusto ko kasing ilabas to kasi kanina yung dalawa hindi ko malabas kasi nga hindi ko malabas yung yung dalawa kanina kasi nga itong ibang sasakyan natin nandito wala na akong maparadahan, guys. 'Di ba isipin niyo budget meal, pero yung kondisyon niya, yung itsura niya hindi budget meal, okay? So guys, dito tayo sa wait lang. Okay, sa exterior niya. So step board, ayan, sidings niya. Ayan. Okay, so na-preserve siya, ha. Ayan. So exterior niya, ayan. So dito tayo sa loob. So leather seats siya. Ayan, kasi nga top of the line to guys eh. So may mag-espresso dyan. Char. So, dito tayo ngayon sa third row niya. So, napo-fold to guys. Ayan. So, pull nyo lang to. And then, fold nyo ganyan. Pag gusto nyo, marami kayong gustong ilagay. So, nandito yung tools niya. Okay? Yan. Okay? Guys, yung pinuulit ko palagi sa inyo, ha. Hindi ako nangako ng langit at lupa sa inyo. Tingnan nyo, i-check nyo mabuti bago nyo bilhin. Okay? Basta ako kung ano yung nakita ko, kung ano yung experience ko sa pagbebenta ng sasakyan. Okay? Yun yung sinasabi ko sa inyo. So ayun na guys, yung mga gulong niya, Bridgestone na makakapal. Okay, di pa kayo magpapalit, ha? Okay. So, eto guys, so ayan na. Okay, ayan. So, ng loob niya, parang napaka-aliwalas. Ganun. So, power seat, ayan. So, dito tayo. Yeah! Let's go! Guys, ngayon 2025, wala na kayong mabibiling itsura ng Trailblazer na ganito kalaki. Ang Trailblazer na pinalit nila is maliit na, okay? So, ayan. So, ito yung knob ng 4x4 niya or 4x2 kung gusto nyo. Ayan. Ang mileage niya is 52,000 kilometers. So, yun sinabi ko sa inyo, 7 to 8 ang presyo ko talaga dito. Kapag pumunta kayo dito sa showroom ko, check nyo, inspeksyonin nyo mabuti, ganyan, bago nyo sabihin bibilin nyo. Okay? Dahil hanggang 698,000 lang ako. Okay? Para wala tayong maraming usap, guys. So, pakita ko sa inyo yung papers niya.
Spare key, okay. Tadon! Tadon. Spare key. Yan. So, ang papers, okay, ORCR, okay. And then TPL. Yan. Yan, okay. Dito lahat ha. Alright. ID ng dating may-ari. Pakita ko lang pala muna sa inyo to. So, ayan, na-preserve din ang kanyang lagay ng booklet. Ayan. So, nandito ang kanyang, ready to ride, RFID, auto sweep, okay. So, booklet, nandito, andyan, ha. Okay, kompleto tayo, ha. Pati nga tong niya dito, nandito pa, ayan, yung sa cash cam niya, andyan, okay. Ayan, okay na. Okay na. So, dito tayo ngayon sa 2021 Nissan Terra VL automatic transmission. Ang presyo niya is 1,298,000. So guys, check nyo na lang sa mismong Nissan kung magkano yung presyo ng brand new na Nissan Terra, nasa 2M na. Okay? So eto guys, limited siya kasi kapag pearl white, yung pinili mo na kulay, may additional ka na, if I'm not mistaken, 15,000 pesos. So yung mga gulong niya, Bridgestone, ayan. So pati yung kulay nung mugs niya guys ha. Kasi kung mapapansin natin sa ibang Nissan Terra, hindi pa ganyan. No? Updated ka sa records since day 1. Okay? And then, push start na rin. Tapos, ito guys ha, may 360 degree camera din siya. Okay? So, nandito. So, yun nga yung mga BL kasi, di ba? Usual kasi kapag kaganyan, di ba? Parang isang kulay lang siya. Ito, two-tone siya. So, may brown dito and then may black ganyan. So, kasi kinustomize siya sa may kasa mismo. And then, power seat. Okay. So, pagbukas mo, may bago. Ayan. So, dito tayo ngayon sa interior niya. Okay? Yeah! So, ayun na guys, so dito, ito na. So, familiar naman tayo sa mga Nissan Terra, ganyan talaga siya. May rear view camera siya, diyan. So, 360 degree. Kapag aatras ka, pagparada ka, ganyan. So, kasi kaya nga may mga cameras tayong nakita doon sa paligid nitong Nissan Terra. 2021 Nissan Terra VL. 4x2 siya guys ha. Kasi ayoko kung pupunta kayo dito, Melody, kala ba 4x4 yan, ganyan-ganyan. So 4x2 na VL with automatic transmission. Kasi iba naman, it doesn't matter kung hindi siya 4x4. Basta, kasi minsan hindi naman nila ginagamit ang 4x4. So kaya parang hindi naman sila after doon. Ang mileage niya is 23,000 kilometers. Ang presyo niya is 1,298,000. So, pearl white siya guys ha. Yun sinabi ko nga sa inyo, extra bayad siya sa kasa kapag pearl white ang pipiliin yung kulay. Auto sweep, so booklet. No, may booklet siya na service records niya. Pero, alam ko, hindi nila isinulat. Hindi, sinulat din pala nila. Yung isa pala yun, hindi na sinulat nila, ayan. So, since 2021, 22, 20, 24, ayan. So, kakadala lang nila nung December, okay? So, yung receipt nandito, guys. Okay? Dito yung receipt, ayan. So, ito yung 2021 sales invoice. So, napaka-sinop ng dating may-ari yung sales invoice na tabi niya pa. Ayun, di ba? Dapat ganun tayo. Ayan, okay? Ayan, so official receipt, ganyan, nung 2022, or yearly nagpupunta. 23, and then 24, yan. So ito guys, kung mapapansin nyo, pinakita ko naman sa inyo yung receipt niya na dinala siya sa kasa, sa kompleto nandito. And then at the same time, meron din siyang record dito na may pirma ng kasa. So, nung dinala siya sa kasa is nung December 2, nung 22,513 ang mileage niya. So ngayon, ang mileage niya is 23,309. So, kumbaga parang nasa 800 kilometers lang. So, before niya ibenta, parang yun nga, parang pinakasa niya pa muna, 'di ba? Kung na-recall niyo yung isang Terra na dinemo ko sa inyo, same siya nito. Yung nandun kanina, ayan, yung maganda yung kulay niya, ayan, yung gray. Ano siya, bago ibenta nung dating may-ari, pinakasa muna. Kasi merong ganun di ba? Parang hindi basta parang mabenta lang kasi iniisip pa rin nila parang may nandun pa rin yung nila, yung kumbaga kung nasa puso nila na parang gusto nila
ibigay dun sa next na gagamit, 'di ba? Kung ano yung kaya naman nating ibigay na best natin. So hindi sila basta, "Ay, bebenta naman natin 'yan eh, hayaan mo na, sila na bahala diyan." Hindi eh. So ginawa nila, pinaano naman nila, ano muna nila, kasa muna nila, pina-check muna nila, okay? Kasi ayun naman din nila mapahamak yung next na gagamit, syempre, 'di ba? Parang konsensya na lang natin 'yun, 'di ba? Okay, so pakita ko na sa inyo yung papers niya, ayan. Itong spare key niya guys, ayan. So ako nagsusulat niya, Nissan Terra, BL, ayan, pati plate number. Yan, so ito. Yan ah. So, ang papers niya, original na ORCR, ayan. So 2024, ayan, updated, okay. Oh, yan. Dito ha. ID ng dating may-ari. Okay? So medyo confidential kaya mabilisan lang, okay? Basta mahalaga, alam nyo na kompleto siya, okay? Yung sa upuan sa likod, di ko na i-ano sa inyo kasi alam niyo naman natatambol yung upuan niya. Ang dami ko na dinemong Terra sa inyo, ha? Okay? So check natin yung tools niya, okay? Dito tayo ngayon sa sa third row niya, sa likod niya. So ayan na. So syempre, Nissan Terra, syempre may upuan sa likod, tapos yung aircon niya. Guys, ang lamig hanggang dito yung aircon na nununtok. Yung roof mount TV monitor niya, ayun, so kagaya nitong Terra natin dito, may roof mount TV monitor din siya. Guys, yung sinasabi ko sa inyo, kunyari, di ba sabi mo, Merdem, ayoko gusto ko sana yung Nissan Terra mo na puti, kaso kulang sa budget, ganun. Kaya ayun, kunin mo yun kasi halos wala naman silang pinagkaibahan eh. 20 plus ang mileage nila pareho, parehong kasa maintain, parehong first owner, tapos parehong alaga, kumpleto lahat ng documents. Tapos may roof mount TV monitor din. Ang pinagkaibahan lang, 360 degree camera. So ano ba naman yun? Hindi magpakabit ka ng camera dyan, gusto mo. Doon, di ba? Dito, yung tools niya. Ayan, okay. Eto, bago tayo magpunta sa engine, so ito, lane keeping assist, nandito. Okay, so halimbawa, na minsan nawawala ka na sa linya, lalo kapag mabilis, nasa skyway ka o nasa expressway ka, nasa NLEX ka, whatever. Magbiblink siya and then i-inform ka niya na nawawala ka sa linya at the same time kapag meron kang sasakyan na hindi mo nakikita dito sa tabi mo. Okay? So parang pag magbiblink siya, parang i-inform ka niya na, oops, merong sasakyan na medyo dumidikit sa'yo or ikaw napapadikit ka sa sasakyan. Okay? Yan, lalo na pag mabilis tayo, minsan hindi na natin iisip yan. Napapansin yan. So, dito tayo ngayon sa engine niya. Guys, hindi ko na napakita yung engine na ibang sasakyan sa inyo. So, kasi masyadong masikip na doon. So, pupuntahan nyo naman, syempre, bago nyo bilhin, syempre. Ayan, so, eto, yan kung gano'ng kasariwa yung sariwa. So, obvious naman kasi, di ba? Parang, ano pa bang ipapaliwanag ko sa inyo? So, this is 2.5 liter diesel engine. So, tingnan nyo na lang, di ba? Sama kayo mekaniko, dali nyo sa Nissan. Okay. Kasi guys, actually, medyo, hindi naman sa, or whatever. Kasi, di ba, kasi, merong buyers pero alam ko hindi kayo yon. Na parang, lahat ng pwede niya ipintas sa sasakyan, pipintasan niya yung sasakyan, kahit wala nang dapat ipintas. Lalo ngayon, lalo ako, second hand yung binibenta ko. Actually, hindi na ako magtataka doon kasi kung magbabasa ka nga lang ng, kunyari, Top Gear lang or yung mga ibang brand ng sasakyan, katakot-takot na pintas, brand new na yun di ba? So, hindi na ako mag-expect sa inyo sa second hand kung may sasabihin kayo wala. Ang tao, kung may gustong sabihin, may sasabihin. Okay? So, basta puntahan nyo, magsama kayo mekaniko, check nyo, paskan nyo. Kapag nagustuhan nyo, bilhin nyo. Kung ayaw nyo, okay lang. Okay lang sa akin, okay? Rico. So, ayun na guys ha. So, dito na tayo ngayon sa Everest natin. Ang ganda ng kulay niya. So, this is 2020 Ford Everest Titanium Automatic Transmission. 2.0 liter by turbo. Diesel engine. So guys yung makina nito, tsaka makina nung Raptor is same lang. Same lang sila na 2.0 liter and then by turbo. Okay? So, eto yung exterior niya. Ayan. Goodyear yung gulong. Ayan. So, yung kulay niya maganda. Daytime running lights. Okay. Tayo sa 2020 Ford Everest Titanium, automatic transmission, 2.0 liter by turbo, diesel engine. So yung sabi ko sa inyo kanina guys same sila ng dinemo kanina na Raptor, yung makina niya is 2.0 by turbo din.
So ito guys, bago siya binenta ng may-ari, para dinala niya muna sa kasa. Pina-PMS niya muna. So inalok siya ni Ford BGC Auto Hub. Meron silang promo na hanggang 10,000 kilometers, after 10,000 kilometers ulit, pwede yung dalhin, ipa-PMS niyo ulit ng libre, ng wala nang bayad. Kasi nga may promo nga sila. So, eto guys, kung bibili nyo ngayon, di naka 10,000 kilometers kayo, dalhin nyo sa Ford BGC Auto Hub. Wala kayong babayaran kahit ano. Okay? So, exterior niya, ayan, Ford Global City. Auto Hub Group, ayan. Okay? Titanium. So, maganda yung kulay niya guys, ha? Ayan, so, okay. So, tanggalin natin. So, deep dish matting, ayan. And then, power seat, sidings. Guys. Step board, okay. Sorry, visor. So, ayan na, in-start ko na lamig. Yan. So, this is 2024 the Everest Titanium push button. Okay, so low mileage siya guys ha. Ang mileage niya is 38,000 kilometers. Ayun, so kakadala lang sa kasa. Alam ko this month lang. Okay, so after 10,000 kilometers, nag 48,000 kilometers kayo, dalhin nyo sa sa may Ford BGC Auto Hub Group. Auto Hub Group. Okay, so 4x2 siya guys. Okay. Ayan, so 2.0 liter by turbo. Ang presyo niya is 1,098,000, okay? Huwag niyo na akong tatawagan, Melody, pwede ba itong 1 million? Grabe naman, huwag naman pong ganun. Okay. Parang kuha na lang po kay straw, sipsipin niyo lang po yung dugo ko, ganun. Biro lang po. Diba? Kasi yung baba ko na po binigay sa inyo. Tsaka sariwa yung mga auto natin. So, pakita ko sa inyo yung papers. Kompleto siya ng booklet, nandito, ayan. So, yung sinabi ko sa inyo, kaka-PMS lang this month, bago ibenta ni seller, ay ni first owner. And then, after 10,000 kilometers, meron pa ulit kayo na wala kayong babayaran, punta lang kayo sa Ford BGC Auto Hub. Yun na, kasama dun sa inabil na promo ni first owner. Dalawang PMS ang kinuha niya. Parang kumbaga, ngayon, February, nung dinala niya, and then after 10,000 kilometers, kasi sabi may promo nga daw. So, ayun. So, baka magtaka kayo, baka kala nyo, hindi pa na PMS. Ngayon, na PMS lang ngayon, kahit puntahan nyo sa Ford BGC, okay? So, ito yung papers niya, guys. So, konting, anin ko lang yung background nung pinagbilan namin. So, yung BYD, yung kalaban ni Tesla, di ba? Tinawagan kami, ayun nga, bibili daw kasi si first owner ng BYD, and then, kaya binibenta tong Everest. So, ayun. Kaya doon kami nasa Ford, nandun kami sa BGC nung kinuha namin to. Okay? So, it's for key, guys. Ayan. So, plate number, nandiyan lahat. So, para hindi shuffle-shuffle kasi marami tayong mga sasakyan na mga iniisa-isa. So, kailangan organized din tayo, di ba? Okay? Yan, so ito ang original ORCR niya nandito. So glimpse na lang guys kasi confidential. Makita niyo naman yan pagpunta niyo. Picture ID ng dating may-ari, nandiyan lahat ng papers kompleto. Clean, complete documents. Okay? Okay. So guys, hindi ko na isa-isahin sa inyo yung mga yung mga kung anik-anik dito. Kasi 'di ba, sabi ko sa inyo kahit nga elementary ngayon, alam na yan. So, basta may navigation to, may connect nyo lang yung phone nyo dyan, nandyan na lahat, okay? Diba? So, dito may control din dyan, voice command, everything, ganyan, malamig aircon. Sabi ko sa inyo, guys, papunta nyo, check nyo talaga mabuti bago nyo sabihin, Melody, bibiling ko na to. Ganun, dapat ganyan kayo kayabang, Melody, bibiling ko na to. Okay? So, magkano, last price mo dito? Sagutin kita, doble mo, joke. So, ayan. So, guys, ito yung yung upuan niya, ayan, leather seat, okay? So, ano pang hinahantay nyo? So, hindi na ako magpapaulit-ulit, sidings, and then yung dashboard niya, kasi mga dating vlog ko, like ko nung sinasabi, baka umay-umay naman na kayo, okay? So, doon na tayo, check natin yung tools niya, guys, ha? Okay? Go! So, ayan na, guys, ha? So, dito tayo ngayon sa likod niya. So, umaambon na, pero okay lang yan. So, dito sa niya, sa remote niya, yan. So, may nakikita kayo 2 times, okay? Pindutin yung 2 times yan, okay? So, magbubukas niya yan ng ganyan. So, parang, pang tamad to, guys. Joke lang. Di ba? Yung deep dish matting niya, parang pwede tayo mag-boodle fight dito, no? Eto, guys,
Di ba kanina yung ibang mga sasakyan parang ilay mong ganun, tapos lupin mo, pero it doesn't matter kasi magaan lang naman. Pero ito, syempre sabi ko nga sa inyo pang tamad, liga dito, yan. Pindutin lang natin to. So right, okay, then left, yan, okay? Happy na? Okay, so ayan, pag angat mo ulit na ganyan, o dito. Tapos ayan, may outlet dito, ayan, pag gusto maglagay ng ng pressure cooker. Joke lang. So, tools niya guys. Ay, ayan na, para tayo nasa hardware na naman ito. Nasa Ace Hardware. O, ayan, yung tools niya ha. O, ang kinis, so grabe. May mga tao talaga masisinop. Ayan na guys, ha? So umaambon na, medyo palakas na, okay. So, ito na, yan na naman. O. Pinutin nyo lang ganyan. Kakagaling lang yan sa kasa, kakahawak lang ng yan, Ford BGC. Auto Hub Group, ayan. So, 2.0 liter by turbo. Same ng engine ng Raptor. Okay. So, sama kay mekaniko pero hindi na. Dali nyo na lang sa kasa. Rekta nyo na dun. Gusto nyo. Paskan nyo. Okay. So, doon na tayo sa last but not the least natin. Okay. So, ayun na guys. Kung bakit alam natin kung bakit ang swerte nitong sasakyan na to. Dahil maganda yung hangarin natin sa sasakyan na to di ba? Pati dun sa espresso. Malalaman nyo yung pagpunta nyo. Yung may-ari nito, tsaka yung may-ari nung espresso, same ng pangalan na nasa ORCR. Kasi nga sabi ko nga sa inyo, charity nila ito sa kumbento. Ayan, so, ang gumagamit is mga madre, ayan, mga sister-sister. So, ikukwento ko sa inyo yung history nitong sasakyan. Bakit nila binenta. Kasi ito guys, 2025 kasi siya, Nissan Navara VE. So, kwento ko sa inyo bakit din nila binenta kagaya nung sa espresso kanina. Okay, so ilalabas ko kasi papakita ko sa inyo kung gaano siya kaganda. So, parang isipin nyo nasa Nissan kayo ngayon. Isipin nyo, ahente naman ako ngayon ng Nissan. Kanina ahente ako ng Suzuki. Ngayon ahente ako ng Nissan. Ayan, so pero sa Melody Cars, tayo may-ari syempre. So dito tayo ngayon sa interior, pero ilalabas ko guys ha. Okay. So, kahit maulan-ulan guys, nilabas ko para sa inyo. Okay? So, hindi siya sariwa. Kasi last time nagpunta dito, sabi niya, sariwa niya na. Sagot namin, hindi, bago yan. So, this is 2025. Nissan Navara VE automatic transmission. Pick up siya guys, hindi siya Nissan Terra. Nissan Navara VE automatic transmission. 2 months old pa lang siya. Okay? So, ang mileage niya is 3,000 kilometers. Under ka sa warranty for 3 years. Okay? So, yun nga, sabi ko sa inyo kanina, yung may-ari nito, tsaka nung sa espresso, alam mo, swerte yung mga kagamit, hindi na ako, wag na ako. Kasi binili natin to for charity. Dahil, yun nga, dahil in-sponsor ito ng isang mayaman na tao sa kumbento, sa mga sister-sister, sa mga madre, ganyan, para gamitin sa simbahan. So, kaso nga, nagkamali sila ng bili. Kasi, alam natin minsan kasi pag ganyan, wala silang alam sa sasakyan, di ba? Parang kung ano lang yung iibigay sa kanila ng kung sinong gustong mag-donate o mag-sponsor, tinatanggap nila. Kasi syempre nakiusap sila, sister-sister na parang baka kung pwede, van na lang. Alam nyo guys kung bakit? Kasi pick up, di ba open siya? Ayan. So, yung mga bata, syempre sa probinsya, di ba? Pag dito sa Metro Manila, bawal, di ba? Sa probinsya, bawal, magsasakay ka ng bata dito. So, sila sister-sister, natatakot sila. Request sila na kung pwedeng ibenta na lang to, tsaka yung espresso, para makabili sila ng Staria, anong basa niya doon? Anong pronunciation niya doon? Yan, okay. So, natakot sila sister-sister na sumasakay yung mga bata dito kasi gusto nila, sinasanay nila yung mga bata na, na makapagsimba, ganyan, di ba? So, ayun na. So, balik tayo dito sa sasakyan. So, yun lang yung history ng sasakyan.
kaya ko rin siya binenta kasi, alam mo yung pay it forward. Di ba? Parang hindi na ako sakita eh. Gusto ko, parang makatulong ako kahit sa anong mang bagay na kaya ko. Kasi minsan sa business naman, di naman kailangan puro business ka, di ba? Dapat parang may puso din yung ginagawa mo. Servisyo ko na rin binabayaran nyo dito. And then 3,000 kilometers. Ayan. So, kung sakaling bibili nyo sa akin, ayan, gusto ko na lang, maparol ko na lang ulit yung pera. Ayan. And then ito, maibenta lang kasi tulong nga lang nga talaga natin. Okay? Ang presyo na ibinibigay ko ngayon dito sa Melody Cars is 1,198,000. Okay? So, kung pag yun kagaya ko ng sinabi ko sa inyo kanina, kapag pinuntahan nyo, nagustuhan nyo, Melody kukunin ko na to, hindi na tayo mag-uusap sa presyo, please. Kasi, nandito na lahat eh. Parang kumbaga pinagkaibahan na lang sa Melody Cars nyo binili. Pero kung tutusin, halos wala na kaming difference kapag kasakasa nyo siya binili. Okay? Tapos, yun na lang, para isipin din natin, yung nag-sponsor doon sa kumbento, doon sa simbahan, gusto nilang tumulong doon, binili nila ng SRP ngayon, kung magkano yung SRP ngayon, okay? Nabulol-bulol na ako. Basta kung magkano yung SRP, yun nila binili yun. So, kaya hindi ko tinawaran ng talagang porket kailangan nila magta-take advantage ako. Dahil kailangan nila ng bumili ng bagong van para maisakay yung mga bata. Hindi, wag tayong ganun, okay? So, ayun. Pagka nagustuhan nyo, puntahan nyo. So, para na rin kayo bumiling bago. Wala kayong pagsisisihan dito. Okay, so ito na guys, naka-LED na siya, halogen, 4 dito, ayan, pati dito, fog lamps, ayan. And then yung color niya guys, maganda ha. Actually, nung pagkarating pangalan sa kasa nito, kumbaga, lapitin na siya. Ayan, lapitin na to. Kasi, syempre, pati amoy niya bago, so, ayun nga. Diba? Okay, so tsaka hindi na kayo mag-worry kasi andyan na rin yung plaka niya guys, so parang kumbaga hindi na kayo problema sa plaka. Parang di ba pagka brand new bibili kayo, antay pa kayong plaka. Ayan, andyan na, pati yung sa espresso natin, di ba? So deep dish matting, ayan, okay. So pakita ko sa inyo yung papers niya guys ha. Kasi binili nung nag-sponsor kila sa kumbento, sa church, kaya ayan, so kompleto na kagad ng papel. So, this is 2025 Nissan Navara BE. Ang presyo niya is 1,198,000. Ang mileage niya is 3,000 kilometers under CASA warranty for 3 years, okay? And then, registration din ng 3 years, okay? Clean and complete documents. Ayan, so nandito na siya, ayan. So makita niyo walang encumbrance kasi nga, ayan, cash binili. So ito yung napakabait na i-sponsor sa simbahan. So nakakatuwa lang, 'di ba? Isipin natin may mga taong gano'n na, 'di ba? Share talaga nila yung blessings nila. So spare key, ayan, so hindi nagamit, okay? So yun lang nga, sabi ko sa inyo, natatakot lang sila sister na syempre baka malaglag yung mga bata dun sa likod. 'Di ba? Hirap na. Bili mo, 'di ba? Isasakay mo sa likod, 'di ba? Patapos para ang intention mo masanay sila magsimba palagi, tapos biglang, 'di ba? Kaya kailangan extra ingat din. Kaya bumili sila ng van, okay? So guys, yung probinsya na sinasabi ko, baka isipin nyo naman probinsya kung saan naman yun. Baka nandito naman nakalagay yan. Ayan, Tagaytay lang yun yung sinasabi ko guys. Ayan. So, di ba may mga kumbento dun, ganun. Ayan, so, okay. Dyan lang yan. So, hindi yan tawid dagat or wherever. So, yun na guys. So, syempre, di ba si Casa, pagka may pa seat cover siya. So, yan. Ayan si Kuya Renz, tataas niya na yan. So, ayun yung tools niya guys, nandyan. Okay. Tapos kabila ito. Ay, wait lang Kuya Renz, maipit ako. Ito, nandito guys. Yan. Thank you tayo kay Kuya Renz. Isang palakpakan naman dyan. Sa pag-assist sa atin. Yan. Okay. So, doon na tayo guys sa engine. So, ano pa bang dapat kong sabihin dito sa engine na to guys? Huwag yun na sabihin magsama kay mekaniko, dali nyo na sa mismong Nissan. Ayan, so 2.5 liter diesel engine, okay? Wala na akong dapat sabihin Puntahan nyo naman dali nyo sa Casa. Okay?
So, ayan, nakita nyo na yung mga sasakyan na dinemo ko sa inyo ngayong araw. So, puntahan nyo na lang guys, ha? So, huwag na tayo masyadong maraming usap. Basta, alam ko, marunong naman kayo tumingin ng sasakyan. So, tingnan nyo, sama kay mekaniko, dali nyo sa kasa, paskan nyo doon, para wala tayong maraming masyadong usap, okay? So, para mabilis lang ang transaction natin, smooth lang, okay? After nito, mag-picture pa ako ng mga auto. Ha? So, marami pa akong gagawin. Pipicturean ko yung mga auto. Kasi, para nga naman after nyo manood yung vlog ko, makikita nyo doon, punta kayo sa FB page ko, Melody Cars, ayan. Meron din ako Instagram, Melody Cars din. Basta search nyo lang Melody Cars. Ayan, makikita nyo yung mga pictures ng mga sasakyan na available natin. And then, yung description, ha? Tapos, inquire lang kayo sa number na naka-indicate dito. May Viber din yan, WhatsApp, para sa mga kababayan natin nasa abroad, okay? And then, doon din sa FB page ko, pwede din kayo mag-message doon. Shoutout pala doon sa mga, grabe maka-fans eh, no? Hindi, actually kasi guys, ang dami kasing naghahanap sa akin. Kala nila na hold up na ako. So, huwag kayong mag-alala, ito lang ako, nandito lang ako. Okay? So, shoutout sa Melody Cars fans ko, okay? My Melo fan. Thank you sa inyo guys. Love you all. So, that's it for today guys. See you again soon. Bye for now.